So, special episode 3775, 3776, and 3777. O, tatlong 7, ha? Take note of that. Ngayon, alamin natin, paano ka sisiraan hanggang sa mategi ka? Kukuha tayo dito ng tatlo. This is our special episode today, January 6. Happy Three Kings to each and every one. Sa gustong magpa-reading na ho kayo bago mag-asyete, which is the first Tuesday of this year. Okay? Doon naman sa may mga barang kulam sumpa at gayuma, delikado ho kayo sa asyete. Okay? At doon din po sa mga taong may mga atraso, delikado din ho kayo. Kahit hindi kayo na barang na kulam na sumpa, delikado din po yun. Okay? Una, new moon. Pangalawa, mirror. Hala, ito na, lumabas na siya. Pangatlo, ay, sekmet. Okay. Kasi iba itong oracle na ginagamit ko. It's an oracle guided by White Witch. Okay. So, ito ngayon yun, di ba? Ibig sabihin nito, yung iba sa inyo, na barang nakulam na sumpa, bilog ang buwan. At yung tatamaan is ulo. So, malamang, connected ito hanggang balikat. So, kung may mga atraso kayo, posible yung iba sa ulo madidisgrasya hanggang sa balikat, di ba? Kung yung iba naman na barang sa ulo din, yung iba naman na hindi natapos yung mga ritual, hindi natapos yung bayarin, sa ulo din. So, kung ikaw din yung tipo ng tao na marami kang siniraan, sa ulo din ang tama. Tapos, yung pangalawa, ibig sabihin nito, mirror kasi. Kung siniraan mo ang isang tao, masisira ka din. Halimbawa, may nasabi yung isang tao sa'yo patungkol sa katotohanan na alam niya. So, di ba kalimitan kasi kapag concerned ka, sinasabi mo kahit masakit. Yung lahat naman ng masakit is yung katotohanan. So, kung sasabihin ng taong itong mirror na to, sasabihin niya sa'yo na yung nakikita kong mga pagkakamali mo, pagkukulang mo, ituwid mo. Yung reaction mo, ang dami mong dahilan dito. Ang dami mong palusot. Dito yung ikaw yung tipo ng tao na isinisisi mo sa iba yung nagawa mong kasalanan, pero hindi mo rin maamin sa taong nang sumbat sa'yo. So, ito yung bagay na alam mo na may pagkukulang ka, may pagkakamali ka, alam mo na nagmahal ka ng hindi tama, alam mo na yung minamahal mo may sabit, alam mo na yung pinakikisahamahan mo may sabit, alam mo na may mga problema ka na kakaharapin sa mga ginagawa mo sa buhay. And there is a consequence right there. Alam mo yan. Magmi-mirror yan kasi karma yan eh. This is the good and bad karma. So, yung sasabihin dito, kung nakikita ninyo, yung lion is transparent na siya. Ikaw na lang yung natitira. So, ibig sabihin, mawawalan ka ng guide, mawawalan ka ng swerte, mawawalan ka ng negosyo, trabaho, asawa, live-in, boyfriend. Posibleng mawawalan ka ng mahal sa buhay. Kasi, invisible na siya. And then, ito din kasi yung truth and then a shadow moon na sinasabi natin na shadow work din siya kung tatawagin. So, ibig sabihin, may mga tao talagang gumagawa ng ritual laban sa'yo. So, kung hindi ka rin naniniwala, kasi dito sa daily reading, there is a vibration. Yung miracle mo, hindi rin mangyayari. Kasi this is the third card, nakatapat ng miracle ng daily. And then the mirror, which is the katapat sa daily, is the patience. And then ito. So, ibig sabihin,
yung vibrations ng iba sa inyo ngayon ay in danger sa this coming Tuesday, which is ngayon pa lang alas 11, delikado na. Yung iba nga talagang meron na yan eh. So kung may takot ka, no, na natitira sa puso mo, harapin mo ang problema habang may oras pa. Kesa naman, antayin mo munang tamaan ka at tatantsahin mo pa kung pwede o hindi. Dahil kapag yung kalaban mo is isang manggagamot, mambabarang, mangkukulam, manghuhula or whatever, may mga ano yan, may mga consequences, may mga hinahawakan kayong kaming powers na merong ganun. Kasi iba-iba yung panata, iba-iba yung hawak na poder, iba-iba yung hawak na level of powers, iba-iba yung atake nila. So kung sa akin na side, di ba? Depende sa laki ng atraso. Depende sa tipo ng kliyente. Kasi may mga kliyente na after a week, ando doon lahat ng resulta. May kliyente na ilang araw lang, andoon agad bumabalik yung asawa nila. Ay, yung iba naman, hindi nga umabot ng 3 araw bumabalik, no? Kasi buo yung paniniwala nila at hindi sila nanghihinayang sa ginastos nila. Alam mo yung vibration na, 'di ba? Sasabihin mo sa sarili mo, gusto kong bumili ng latest na model ng iPhone. O 'di ba mag-iipon ka? Kapag napag-ipunan mo na yung pambili mo ng iPhone, halimbawa yung halaga is 65,000. Di ba bitbit mo na yung 65,000? Dahil gusto mong magka-iPhone, wala ka ng, ang tawag doon, hindi ka na natatakot na bitawan yung 65,000 kasi yung gusto mo, yung kapalit. Ganun dapat yung level of adrenaline and excitement kapag nagparitual ka. Yung para bang, di bale na, ibigay ko yung 65,000 ko, maka-iPhone lang ako. Di ba? O ito sa negative na side. Yung magnanakaw. Sasabihin ng magnanakaw, di bali na. Basta makakuha lang ako ngayon. Patsamba, di ba? So, yung dito kasi sa ritual, hindi siya patsamba. Nasa vibration mo ang bilis at bagal ng resulta. So, ito na yon. Ang pinakamahalaga, alam po ninyo, na yung iba po sa inyo na may barang kulam sumpa at gayuma at yung may mga atraso. Yung ibig ko sabihin na may atraso kung may sinaktan kayong tao, may mga bayarin na hindi nyo binayaran, may mga tao kayong pinagbintangan na hindi naman tama. Ito yun. Yung tama sa inyo is ulo hanggang balikat. So, posible na idadaan sa aksidente, posible na idadaan sa barang kulam sumpa, or posible din na ibalik sa inyo ang mga pinagagawa ninyo at pinag-iisip ninyo dahil hindi rin kayo makatarungan. So, kung ikaw yung tipo ng tao na nagmamadali, ay demonyo ang kailangan mo at hindi taga-ritual. Kasi, ang pagmamadali at hindi marunong mag-antay sa tamang panahon, demonyo lang. Yan yung totoo. So, pero, mas matamis kapag napitas mo sa tamang panahon at nagtatagal yan kaysa nagmamadali ka. So, proceed tayo sa English episode natin. Maraming salamat po. Happy Three Kings po sa inyong lahat. Kung gusto nyong mag-book ng full private reading at magparitual bago ang 7, message lang po kayo. Thank you!